Kamakailan lamang ay yumanig sa mundo ng cryptocurrency ang isang kontrobersyal na pangyayari. At ito po ay ang pagbagsak ng Libra token. Isang dating promising na crypto asset, ngunit ngayon ay isa na lamang alaala ng isang malaking pump and dump scheme. Kaya ang tanong, ano ang mga aral na dapat po nating matutunan mula rito? Lalo na bilang mga Pinoy crypto trader at investor. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan dito sa video na ito. Atin pong aalamin ang mga dahilan sa pagbagsak nito, pati na rin ang mga babala mula mismo kay Ginoong Changpeng Zhao. Siya po ang founder ng Binance. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay ang founder ni Binance na walang iba kundi si Ginoong Changpeng Zhao. Yan, tinatawag na rin po siyang CZ. Kasi yung iba ay nahihirapan daw po silang i-pronounce yung kanyang pangalan. Ngayon ay ano nga ba ang Libra token at bakit po ito bumagsak? Ayan, ang Libra token ay isa po itong project na sinasabing may kaugnayan sa presidente ng Argentina na si Ginoong Javier Milei. Ito ay pinangunahan ng isang kilalang crypto investor na si Julian Pe. Yan, sa simula ay tila promising po ang token na ito, lalo nang ipakita ni President Milei ang kanyang suporta dito sa pamamagitan po ng isang social media post. Dahil dito, maraming investors ang nagmadaling bumili, dala ng tinatawag na fear of missing out or FOMO. Ngunit, sa hindi po inaasahang pangyayari, binura ni President Milei ang kanyang post tungkol sa Libra token. At dito na nagsimula ang pagbagsak. Mula po sa mataas na valuation na $4 billion, bumagsak ito ng mahigit 90% nang biglang magbenta ng malalaking halaga ng tokens ang mga insiders o mga unang nakabili. Ang iba naman ay tinawag po itong pinakamalaking political rug pull sa kasaysayan. Ngayon ay ano po ang sabi ng Binance founder na si Ginoong Changpeng Zhao. Ayan, matapos po ang Libra crush, nagbigay po ng mahalagang paalala si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang CZ, ang founder ng Binance. Ayon sa kanya ay may 4 na bagay na dapat pong isaalang-alang ng mga investors bago po sumabak sa isang token investment. Ayan, una ay mahalaga po ang pag-aaral sa kung paano po pinapatakbo ang isang token. Dapat ay alam daw po natin kung paano po ito kumikita, paano po nito napapanatili at ano po ang mga factors na maaaring magpabagsak nito. Pangalawa, ay ayon po kay Ginoong Zize ay maging maingat po tayo sa mga kilalang tao na nag-iendorso ng isang crypto asset. Hindi porket isang celebrity o isang politiko ang nagpo-promote nito ay magiging matagumpay na ito. Pangatlo ay lagi pong tandaan natin na ang pagbili ng isang bagong token ay isang high-risk investment. Mabilis pong tumaas ang presyo. Ayan, minsan ay mabilis pong tumaas ang presyo, ngunit ganun din kabilis ito maaring bumagsak. At ang pang-apat, dahil po sa popularidad ng crypto, dumarami po ang tinatawag na celebrity tokens o mga crypto projects na may kaugnayan sa mga sikat na personalidad. Ngunit hindi po ito nangangahulugang lehitimo o long-term investment ito. Ngayon, ano po ang kinalaman ng ibang celebrity tokens sa pagbagsak ng Libra? Yan, hindi lamang po ang Libra token ang nakaranas ng hype at bigla ang pagbagsak. Kamakailan naman ay nag-launch ang pamilya ni Pangulong Donald Trump ng sarili po nilang cryptocurrency. At ito po ang Trump at ang Millenia tokens. Dahil po sa kanilang pangalan ay maraming nag-invest, kaya mabilis pong tumaas ang halaga ng mga ito. Pero tulad po ng Libra, ang mga tokens na ito ay nawala rin sa hype at maraming investors ang naipit sa kanilang investments. Ngayon ay paano po halos nadawit si Ginoong CZ sa isang meme coin trend? Ayan. Kahit mismo si Ginoong CZ ay muntik nang masangkot sa isang hindi inaasahang meme coin trend. Isang araw ay nagpost po siya ng larawan ng kanyang alagang aso na si Broccoli, isang Belgian Malinois.
Yan, dahil dito ay bigla pong lumitaw ang maraming broccoli meme coins at tumaas ng 160% ang presyo ng ilan sa mga ito. Marami pong traders ang humihiling na gumawa po siya ng official contract address. Ayan, official contract address para sa kanyang broccoli token. Pero tumanggi siya. Ayon sa kanya, ayaw niyang madawit sa isa na namang pump and dump scheme. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto ng Libra crush para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan, para sa atin ay dapat po tayo maging mas maingat at mas mapanuri sa ating pag-i-invest sa crypto. Marami po sa atin ang naakit sa mabilisang kita. Ngunit tandaan natin na kung mabilis po ang kita, mas mabilis din ang pagkawala ng ating puhunan. Ang Libra crush ay isa pong paalala na hindi po dapat tayo basta-basta pumasok sa isang investment dahil lamang sa hype o dahil sa sikat ang taong nag-i-endorso nito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang Libra crush ay isa po itong wake-up call para sa ating lahat. Hindi po sapat na sumunod lang tayo sa uso o mag-invest dahil trending ang isang token. Kailangan po natin ng masusing pag-aaral, mas maraming research at masusing pagsusuri bago po sumabak sa anumang crypto investment. Sa panahon ngayon, marami pong naglalabasan na bagong tokens na ginagawang negosyo ang hype at popularidad. Kaya bago po tayo maglabas ng pera, siguraduhin nating alam natin ang mga risk at hindi po tayo nagpapadala sa emosyon o sa FOMO. Huwag po nating kalimutan, sa bawat mataas na reward, may kaakibat na mataas na risk. Kaya maging matalino, maging responsable, at higit po sa lahat, huwag pong maging biktima ng susunod na crypto scam. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.